Hello, magandang hapon. So, habol content lang 'to kasi mainit, eh. Pero bago lahat, happy 44th birthday kay Ma'am Ann Est. Si Ma'am Ann Est. Happy birthday, Ma'am Ann Est. O, nahabol ko, ha. Kasi nag-PM sa akin si Ma'am Ann Est kasi kahapon. Tapos ko nang gawin yung video. Ngayon, hinahabol ko. Happy birthday, Ma'am Ann Est. Happy 44th birthday. Sabi ni Ma'am Ali Dimapilis Sakilayan, pa-shoutout po sa Sakilayan family ng Imos, Cavite at sa mga kabanda ko sa MKNL, Makinilya. Yung palang basa doon, mga kabanda niya daw ng Makinilya. Sana stream mo yung mga kanta namin sa Spotify at Apple Music. Oh, artist pala ito si ano. Sir ka ba o ma'am? Si Ali Di Mapili sa Kilayan. Uy, check nyo nga yung Makinilya. Tingnan nga natin. Sa Spotify. Ay, wala pala ako Spotify dito sa ano. Pe-play ko sana. Ayan to. Music. Mhm. Makinilya. Tingnan nga natin. Maka-copyright ba ako dito? Nasa Apple Music na kayo no? Pero i-ano ko na lang Makinilya. Shout out sa banda na Makinilya. O yung pag nag-concert kayo, wag niyo akong kalimutan ha. Baka mamaya, pagka sobrang sikat nyo na, hindi nyo na ako maalala. Anyway, so, I think Sir Ali yun, ano, lalaki siguro Sir Ali Di Mapilis sa Kilayan. So, proceed tayo sa ano, dun sa ating pag-uusapan. Ano ba yung pag-uusapan? Ito, babalikan ko lang yung topic na ano no na kasi ang daming influencer na ang nag-comment, no? Yung kay Ria Vlog, napansin ko yung explanation nung tatay ni Ria Vlog binura na kasi madami din ang pumuna na parang pinapakita niya kasi yung bata doon eh. Dinadaan niya sa paawa. At yung ang daming influencer na kumampi. So ito yung mga influencer no na kumampi. Basahin natin yung ano, ay wait lang. I think parang si MG din yata kumampi no. Correct me if I'm wrong ha. Naku, wala yung ano, ilagay ko lang yung display capture. Ano nangyari? Palitan natin netong ano. Yan. So, marami mga influencer ang kumampi do sa bata. Ayusin ko lang ha. Yan. Unang-una, number one. Unang-una na, number one pa. Si Boss Toyo. Di ba? Meron siyang video dito na naggalit na galit siya din eh. Doon sa Stefano. Saan na ba yun? Ito oh. Kasi binura din na yata ni Boss Toyo to eh. Ang bilis talaga mag-screenshot ng mga tao, no? Ano? Biglang nag-bash? Walang originality? Ang tawag sa inyo mga kwang-kwang. Kung matrapang kayo, punta nyo ako. Dito lang ako lagi sa museum. Mga tanga pala kayo eh. Hindi panggagaya yun. Nasa Pilipinas tayo. Hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Kuwang-kuwang kayo. Kayo yung mga tao walang mararating. Ha? Hirap kasi sa inyo. Hindi kayo gumagawa ng paraan para masenso ang buhay nyo. Hindi ganun yun. Kaya nagsasabi, walang originality, ganun pa rin yung mindset nyo. Lala ko pa kayo sa inyo kahit sabihin nyo, kahit nagagaya pa si Ria or what. Nagagaya siya? Anong epekto kung nagagaya? Ang epekto kasi noon, hindi, ganito, no? Kung mapapansin nyo yung vlog, kahapon ko ba in-upload yun? Oo, kahapon. Nung una, ganun din yung mindset ko eh. Medyo leaning ako dun sa bata. Then, nakausap ko hindi, actually, medyo kumambyo ako bandang huli dun sa content ko. Nung una, oo nga naman ano, bata. Kahit ako halimbawa, no, may mga
subscribers ako na vinivideohan yung anak nila tapos ah, parang ginagaya din ako. Lalo na nung panahon nung mga unang pakikipaglaban namin, nagmamask din yung anak nila na yung gawa sa papel, tapos ginagaya nila ako na, Bongok TV, gumaganon din yung mga bata. Natutuwa ako. Kaya lang, nung bandang huli nung vlog ko kahapon, nare-realize ko, na-mention ko to kahapon eh. Kumambyo ako ng konti kasi nga, feeling ko may mali talaga. Kasi, what if hindi bata yun ng gaya? Kasi sabay nag-usap pa kami dalawa ni Sir Jobert kahapon eh. Shout out sa'yo, Sir Jobert. Anong name ni Sir Jobert? Kalimutan ko ang apelido. Sorry, di ko na matatandaan yung apelido ni Sir Jobert. Pero shout out sa'yo, Sir Jobert. Ay, wait lang ha. Nandito pala ako sa account Sir Jobert Flores. Nag-usap kami kahapon. Ang talagang culprit dito, hindi yung bata eh. Kasi yung bata, wala namang alam yun sa pagpapatakbo sa social media eh. Tsaka yung sa mga monetization. Actually, kung akong tatanungin mo, baka nga hindi alam ng bata na kumikita yung video niya eh. Di ba? Ito yung tatay, oh. Ito yung tatay ng bata, yan. So, alam niyo nangyari kay Ryan's World. Panoorin niyo sa mga mini documentary sa YouTube. Parang ganun din. Yung magulang din nung una kasi ang iniisip kasi ng mga tao, bata lang naman ang gaya. Kung bata lang talaga 'yon, alam ba bata 'yon nag-shoot sa sarili. Obviously hindi bata 'yon, yung editing nung editing ng video ni Ria, no? Hindi bata 'yon eh. Ang ganda ng pagkaka-edit eh. Baka nga, ito nga iniisip ko eh, baka nga mamaya yung style ni Stefano, nagturo pa dun siguro, baka mamaya yung tatay niya eh. 'Di ba? Tapos, ang nangyari, nag-explain yung tatay niya, tapos, nilagay pa dun yung picture ng bata, no? Then, ito yung naging produkto kasi. Ang dami mga celebrities na talagang kumampi. Number one, ito si Bostoyo kasi naamin pala nung tatay na si Bostoyo yung yung parang tumatay yung manager nila, no? Umiiyak yung bata dahil nababash siya sa page niya because of Stefano's post. Idol siya ng bata. Idol niya si Stefano. Walang originality. Bakit siya lang ang gumagawa nun? Nakaka-copyright ba siya niyan? Nakaka-copyright ba sa kanya niyan? Galing do sa tao na gumaya din sa Pawn Stars sa sa History Channel, 'di ba? I mean, natin, isipin natin na hindi bata 'yun ang gaya eh, 'di ba? 'Yun ang 'yun ang naging dahilan kung bakit medyo ako kumambyo nung bandang huli. Tsaka, hindi ba kayo curious paano nalaman ni Ria yung bata na nababash siya? Eh, ang sabi nung tatay niya, hindi daw humahawak ng cellphone si Ria. Doon sa unang, balikan niyo yung video kahapon, binasa ko yun ng buo eh. Sabi kasi nung tatay niya, sa TV lang daw nanonood si Ria ng YouTube at wala daw hawak na gadget. Hindi daw nakikita ng bata yung yung sa gadget. So, paano nalaman ng bata na binabash siya? Hindi ba kinikwento din ng tatay niya, oy, binash ka oh. Parang napaka-diabolic naman nun. Na mo yung bata sa mundo ng social media. 'Di ba? Sabi kasi nung tatay niya sa TV lang daw nanonood si Ria eh. Yung bata, then ito naman. Sabi ni Sadaw, huwag kayo mabahala kung may gumagaya sa inyo, Stefano. Ibig sabihin yan, effective kayo at kayo ang meta, kaya ginagaya. Pag wala nang gumaya sa inyo, dun kayo lalo mabahala. Ibig sabihin, outdated na style nyo,
Kahit sa mundo ng negosyo, nung wala pa tayo sa mundo ng ganyan na kalakaran, hindi nyo na mababago yan. Totoo naman to, no? Ah, hindi mo talaga mapipigilan yan kasi nga uso eh, 'di ba? Parang naalala ko noon, pag nanonood ako ng Showtime, kasi pag break time namin dun sa SM noon, pinapanood namin yung Showtime, may TV kasi doon sa locker room. Laging puna kasi ni Vice Ganda. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang, wala na bang iba? Ang binara siya nung ano doon eh, nung isang guest judge doon na director na wala kang magagawa kasi yun ang uso. At ano, at yun ang gusto ng lahat. Yung mga cramping-cramping na sayaw, 'di ba? Na uso dati yun, yung mga ganon. Kaya yun, 'di ba? Totoo naman 'to. Pero mamaya no, mag-opinion ako. Ito, sabi naman ni Pio Bal, mga ano eh no, mga gaya-gaya din yung mga natamaan. Si Bostoyo, ginaya si Rick Harrison ng Pawn Star sa history. Ito si Sadaw, may ginaya ba to? Paki-comment ka sa kung may ginaya. Ito si Pia Balbuena, sikat na manggagaya. Yung issue ng panggagaya, di pa din natatapos yan. Yung batang content creator na si Ria, nakakatulong. Ito na naman eh. Nakakatulong sa pamilya. Sa pamilya niya, kahit bata pa lang siya. Kami, nanggagaya din kami. Wag naman kayo feeling original lahat. Wag naman kayo feeling original lahat. Hindi naman kayo Diyos para maging original creator. Ang importante, may natutulungan at maraming napapasaya. Yung tambay cup na lang i-bash nyo. Wag na yung bata. Sabi naman ni Aklas, kung epektibo ka, marami talagang gustong sumunod sa yapak mo. Ipagpasalamat mo yan dahil hindi lahat may kakayahang magbigay ng ganyang epekto. Kung ayaw nyong magaya content nyo, wag nyo i-upload. For your eyes only na lang. Ha? Di ba redundant? For your eyes only na lang. Sa hindi lang ito, meron pa ako si Rose Martan pa eh. Talagang umano sa hype train ito. Hindi ko pa napapanood yung kay Sir MG eh. Pero sabi sa akin parang kinampihan din yata ni Sir MG yung bata. Asa na ba yung iba pa? Dami ako nakita dito eh na kumakampi do sa bata eh. Si Maka High Blood din yata. Ito si Jack ano diyan si yung DDS na si Jack Argota din. Sino yung Stefano yung nakasimangot content? Ginaya niya lang yun kay Asian Cutie. Sino Asian Cutie? Asian Cutie. Sa YouTube ba yon? Actually, sinearch ko yung sa FB. Hindi ko, hindi ko siya nakita eh. Asian Cutie. Kilala ko to. Pinoy pala ito. Hindi, ibang version ni Asian Cutie eh. Ito yung nag-feeling gwapo, di ba? Iba yung version ni Asian Cutie. Parang medyo invalid doon. Then next naman, si Maka High Blood naman. Sabi niya gano'n, naiintindihan ko naman yung sinasabi mo. Gets ko naman lahat yan eh. Kaso mas masaya panoorin si Ria. Real talk, nasasapawan ka lang. Kaya ganyan yung nasabi mo. Ganun talaga, mas may dating kasi yung Ria. At nakakatuwa, hayaan mo, gagayahin kita habang buhay. Ganito kasi yan, men, ayun si Rose Martan pa. Alam ko nag-ano yung si Rose Martan eh. Wait lang ha, tingnan natin si Rose Martan. Ito, sabi ni Rose Martan,
Sa mga nang babash kay Ria Vlogs, konting pagpapakatao naman. Bata yun, uy. Nade-depress yung bata sa ginagawa nyo. Normal lang naman na kumopya ng idea, lalo kung trending yung isang bagay. Pagkain man yan o business. To be honest, kahapon, leaning talaga ako doon sa bata, sa umpisa. Pero yung second half ng video ko, parang na-realize ko, ang tanong ko kasi doon, paano ko hindi bata yun ng gaya? Pagtatanggol pa kaya nila yun? Let's say, halimbawa, ako, gagayahin ko yun, ano? One is to one. Hindi naman one is to one, yung style niya, gagayahin ko. Pagtatanggol nyo kaya ako? Yung ganong style. Gaganon yung mata, oh. Malamang, mabubwisit kayo pagka matanda yung gumawa nun. Hindi na siya funny. Hindi na siya nakakatuwa. 'Di ba? Nagkataon lang kasi may charm yung bata eh. 'Di ba? Kaya lang, still, sasabihin ko pa rin yung sinabi ko kahapon, na sana, piniem niya na lang muna. At pag nagmatigas yung ano, saka niya banatan, ano. Kasi magkakaroon ng ganito eh. Mahahati kasi yung mga tao. At sayang yung opportunity na sana nag-collab sila, 'di ba? Para love din siya ng mga tao. Pero yung yung panggagaya kasi sa style tsaka yung nagte-trending, para sa akin kasi magkaiba yun eh. Magkaiba yun. Medyo sablay din kasi yung example ko kahapon kasi parang ang nasabi ko kahapon, for example, yung hawak mo ang beat, no? 'Di ba nag-trend yun? Like ako, halimbawa, sasayaw ako ng hawak mo ang beat, tapos kayo sasayaw. Kasi do sa, ang iisang ginaya kasi natin, yung nagtitrend. Hindi yung identity nung sumasayaw. 'Di ba? I hope nagigets yung ibig ko sabihin. Halimbawa, ako, no, sasayaw ako ng version ko ng hawak mo ang beat. Ikaw, sasayaw ka rin sa version mo. Pero alam ng tao na magkaiba tayo. 'Di ba? Or for example, no, nauso ang nauso ang kainan sa Fusion Alley. Palaging vlog ang Fusion Alley. Pwede kong reviewin yon. Hindi ko naman pag-aari ang Fusion Alley. Pwede nyo rin naman puntahan. Magkaiba yung magiging point of view ko doon. Magkaiba yung... Kasi nga trending yung Fusion Alley. Tama? Or halimbawa, uso yung pantalon na baggy. 'Di ba? Pwede ko naman suotin yun dahil uso eh. Ikaw, nausuhan ka rin, ginamit mo na. Pero yung ginaya kasi kay Stefano, yung style kasi eh. What if matanda yung gagaya? Hindi bata. 'Di ba? Kung sinasabi nung iba na sa akin kasi beyond beyond na dun sa kasi sabi ng iba, yung mga sponsorship nawawalan siya, pera. I think beyond dun sa pera kasi yung pinaglalaban ng Stefano, no? Parang ano mo naman, baguhin mo naman ng konti yung kahit ganyan din ang gawin mo, no? Yung halimbawa, yung tungkol sa trabaho. Kasi ang nagmamarka sa aking content ni It's Stefano yung tungkol sa trabaho eh. Kahit ang gawin mo yung tungkol sa trabaho, pero yung style ko, wag na sana. 'Di ba? Pero sana piniem niya na nga lang talaga, no? Kasi yung sinabi niya na, may nagsasabi kasi sa inyo, hindi kasi ang tinukoy niya naman plural, mga
mga content kaya hindi naman daw yung bata. Pero obviously yung bata lang naman yung threat doon eh. Kahit din naman tayo pag nagpaparinig tayo eh. Oh, yung mga ano diyan, yung mga walang ginagawa sa trabaho diyan. Pero isa lang naman yung pinapatungkulan mo. 'Di ba? Yung pagsasalita ng mga kasi, mga content creator, intention mo yon para disimulado yung pagpaparinig mo. Pero usually kasi, walang bearing yun kung ang tinukoy ni Stefano sa post niya ay mga content creator o hindi. 'Di ba? May talagang pinupunteriya siya nun. Katulad ng sinabi ko, 'di ba, pag nagpaparinig ka, plural din naman eh. 'Di ba? For example, meron kang kinakabusitan sa trabaho nyo, 'di ba? Tas tamad. Yung mga tatamad-tamad niyan, mahiya naman kayo. Pero isang tao lang 'yon. Pwede mo bang ipalusot 'yun na ano na hindi, mga naman yung sinabi ko eh. Intentional mo kasi 'yun para hindi halata, 'di ba? Kaya 'yun oh, magkaiba yung ano, yung sinasabi na nag-trending do sa style. Tapos may sinasabi pa no, marami naman nang gagaya. Marami naman diyan nang gagaya sa kanya. Eh, kung anong gagaya, ang follower eh 20,000 lang or 50,000, walang bearing yon. Kahit ako, gayahin ko ng gayahin yan eh. Hindi naman ako makaka-apekto kay ano eh. kay it's Stefano eh. Siyempre, ito kasi yung hindi naiintindihan ng tao, no? Masakit kasi yon pagka dumating yung point na alam mong ikaw yung original. Tapos, ah, dadating pa yung time, lalo na yung mga bago, no? Yung hindi ka dati kilala. Tapos iisipin nila, ikaw pa yun ang gaya. May nangyayari yun. Yung ganon, yung halimbawa, ikaw yung nagpauso nun, ano, then may isang nanggaya sa'yo na sumikat, tapos ang iisipin ng tao, ikaw pa yung ano, yung nanggaya. For example, kami, no, personal experience, lalo na kami nila Food Genius. Nung na-content ni Sir MG si ano, wala akong ano ha, sobrang thankful namin kay Sir MG. Pinapauna ko lang. Wala kaming sama na loob kay Sir MG. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tuluyang magagapi si Kulaong at hindi maglalakas ng loob yung ano yung ibang biktima na magreklamo. Sobrang forever na pasasalamat kami kay Sir MG. Pero yung kasing time na I don't know kung nasusubaybayan nyo na ako, yung mga early days ni Sir MG. Then kami, nag-resurface kami eh. Kasi kami noon, 2020 to 2023, kulaong content kasi kami noon. Then, lumamig si FLM kasi nga ang tagal niya sa kulungan. Nag-shift na kami sa I don't know kay si Puginius yata hindi yata tumigil eh. Pero ako nag-shift ako sa ibang content. Ganun din yata si Mighty Manong, sila yung iba pa, no? Sila Earblog yan. Nag-shift kami ng content. Now, nung na-touch ni Sir MG yung issue kay FLM, nag-resurface kami. Ngayon, nung unang mga content nga ni Sir MG, medyo hindi reliable yung source niya. Just imagine si Sian Gasa. Yung naging source ni Sir MG nun. Na parang yung mga sinasabi ni Sian Gasa, yun ang kino-content ni Sir MG na napatunayan namin nun, nakakausap namin kasi yung si Sir Vic Lorenzo nun eh, na karamihan sa mga sinabi ni Sian Gasa hindi totoo. Hindi na-prove. Yung sinasabi na front siya ng isang Chinese, na tapos dinesign siya para makakuha ng investor. Walang ganun eh. Wala namang business na ganun eh. Yung sinasabing naging front siya ni Chinese, biktima yon si Bernard Chong. Hindi siya
Hindi siya inutusan ni Bernard Chong na gawin yun. 'Di ba? Now, nung kami ay nagko-content na, ang dami kong basher. Ang alam mong pinagsasabi sa akin, wala daw akong originality, nakisawsaw daw ako. Kami, lalo na yan si Fujinius noon, nakisawsaw. Putya, may GC na kami niya noong pa eh. 'Di ba? Naging active nung binanata ni MG si ano kasi matagal na yun talaga. Medyo nagkakasawaan na nga diyan kay FLM eh. Nung dumating si MG, nabuhay lahat uli kami. Tapos yun know, maririnig mo sa mga tao, wala kang originality, maghanap ka ng ibang content mo. Gini-gatekeep nila si MG. Yung FLM na content exclusive lang kay MG. Tapos wala daw kaming ambag, 'di ba? Masakit 'yun, men. Yung ganon, yung murahin ako sa vlog ko noon, okay lang yun eh kasi sanay ako doon. Pag nagtatanggol kasi yung mga bobong fans ng ano, yung mga bobong fans ng yan nila FLM o yung mga fake ghost hunter. Sanay naman ako doon. Pero yung sasabihan ka na nakisawsaw ka sa bagay na matagal nyo ng pinaglalaban, 'di ba? Bullshit 'yun. Kaya nga bigla akong tumigil ng ano nun eh. Kaka-content kay FLM nun eh, ng isang buwan eh. Kasi parang, sabi, wala na to ako, bahala kayo dyan. Tapos biglang babalik ka na naman ng, ba't tumigil ka? Natatakot ka bang kasuhan ng FLM? Walang gaganunin ka oh. Di mo alam kung saan ka pupunta eh. Di ba? Kaya, partially, naiintindihan ko si It's Stefano. Kasi baka mamaya siguro dumating din siya dun sa punto na ganon. Na parang siya pa yung aakusahan ng tao na nanggaya. 'Di ba? Tapos pati si MG din sasabihan din ng mga fans ni ni Sir ay si FG si Fuji News. Sasabihan ng mga fans ni MG, nakisawsaw ka lang. 'Di ba? Tapos may post si ano doon. Tagal ko na pala nakikisawsaw, 6 years na sabi ni FG. 'Di ba? Ang kaya kasi masakit 'yon, yung mga supposed to be kasi nakakampi namin na magtutulungan tayo. Yun pa yung umaaway sa amin. Ayaw nila na may ibang kumukontra kay FLM. Gusto nila si Makagago lang, exclusive lang. Kahit kasi Makagago, nananawagan din na tulungan siya eh. 'Di ba? Yun din kasi hindi naiintindihan ng tao minsan. Anyway, no? Sa kabilang banda kasi, yung panggagaya kasi, culture na sa atin yan eh. Katulad nung sinabi ko nung unang part ng video kahapon, hindi na kasi makokontrol talaga yan. 'Di ba? Pero hindi rin naman masama na maghayag ka ng saloobin mo. Kaya lang sana kung ako yung tatanungin, no, since may power ka naman over doon sa nangyayari, kasi tingin ko pwede mong kausapin yung may-ari ng account eh. Kasi hindi po yung bata yung may-ari ng account, yung tatay. Siya yung gumagawa kasi noon. Pwede mong kausapin yun eh. Para hindi na nahati ng ganito. I'm so sure kahit papaano may bad effect din kay Stefano ito, tong sinabi niya. Diba? Yun na lang sana. Now, kung talagang matigas ang ulo, saka ka na lang siguro nag-post. Yun lang, no? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.